Mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kaibigan, sa aking mga followers, sa aking friends na nanonood ngayon, at sa mga hindi pa followers ng profile pic ni Ethan Banaria. Magandang araw sa inyong lahat. Ganun din, mapagpalang araw sa lahat ng mga senior na nanonood ngayon. Ang ating mga senior citizens, kay nanay at tatay na nanonood ngayon. Kay kuya at ate, have you brushed your teeth na ba? Okay. Sa dulo po ng pag-uusap natin ngayon, babanggitin po natin, magsha-shoutout po tayo ng ating mga kaibigan na nais magpa-shoutout. At ang pag-uusapan po natin ngayon medyo mahalaga. Ang title po nito ano nga ba ang responsibilidad ng anak sa kanyang magulang? Gusto ko pong pag-usapan to kasi, pasensya na po kayo maingay ang ating background. Nasa tabing highway tayo. Gusto ko pong pag-usapan to kasi sa tingin ko mahalaga ito At ang ibang mga anak nakakalimutan na yung responsibilidad nila sa kanilang magulang. At siguro dapat sa pamamagitan ng video na to, mapaalala natin ng konti. Sabi nga, ang gamot sa taong nakakalimot ay paalala. Awesome! Di ba? Kaya dapat ipaalala natin sa kanila na yung pagtanaw ng utang na loob sa ating mga magulang napakahalaga. Okay, simulan na natin. Number 1, responsibilidad nating mga anak na igalang ang ating mga magulang. Dahil sila ang ating magulang, di ba? Nasa 10 utos ng Diyos, yung 5 utos, sabi doon, igalang mo ang iyong ama't ina. Di ba? Napakahalaga nun. At igalang natin sila sa pananalita, sa kilos, sa pakikinig sa kanilang payo. Kasi hindi naman tayo ililigaw ng ating mga magulang Di ba? Dinala nga tayo ng 9 na buwan sa kanilang sinapupunan para mabuhay. Hindi ba? So, kung ano man yung mga payo na binibigay sa atin, gusto mo natin o hindi, kailangan nating tanggapin, kailangan nating pakinggan. Kasi magulang natin sila. Pangalawa, yung pag-aalaga. Responsibilidad nating mga anak na alagaan ang ating mga magulang. Lalo na kung sila ay nasa matanda na. Kung sila ay nasa edad na patanda na. Responsibilidad natin na kalingain sila, dalhin sila sa doktor kung may nararamdaman sila, ipagluto sila, hindi ba? At napakasarap sa pakiramdam ng ganung pagsiservisyo sa magulang. Kasi naranasan ko rin yan nung ang aking mga magulang dumaan sa sakit, at later on pumanaw. So, number 2 po yun, kailangan yung pag-aalaga sa ating mga magulang, huwag mawawala yun. Pirmi yun, kasama yun. Pangatlo, yung suportang pinansyal. Kung tayo naman po medyo nakakaluwag-luwag, at kung wala pa tayong pamilya, mas maigi na abutan o bigyan ng suporta ang ating magulang kasi yung yung pagtanaw ng utang na loob sa mga ginawa nila sa atin, yung pagpapalaki, di ba? Actually, parang hindi pa nga, kulang pa nga yun yung suportang pinansyal di ba? Sa buhay, ipinagkaloob sa atin ng ating mga magulang, di ba? Number 4, pangunawa. Kaya dapat unawain din natin ang ating mga magulang. Minsan kasi may mga limitasyon din naman May mga limitasyon din sila at may mga pagkukulang din. Hindi naman tayo perpekto Wala namang perpektong tao. At dumarating yung mga ganung pagkakataon, ganung punto
na kahit na magulang natin sila, minsan nagiging narrow-minded din sila, di ba? At tayo yung nakakaunawa. So, sa mga ganong pagkakataon, tayo na ang uunawa sa ating mga magulang. Kasi magulang natin yan eh. Wala tayo kung wala sila, di ba? Kung ano man ang narating natin ngayon, kung anong estado ng buhay meron tayo ngayon, yun ay dahil sa kanila. Hindi ba? Number 5, pagdalaw. Kung ang mga anak hindi kasama sa isang compound o hindi kasama sa isang bahay o kung may pamilya na, importanteng bisitahin pa rin natin sila. Dalawin, kausapin, o tawagan man lang. Kasi lalo may edad, medyo medyo mararamdamin at malulungkutin. Kaya isa yun sa responsibilidad na huwag natin kakalimutan sa ating mga magulang. At malaking bagay para sa kanila yun na maalala ng mga anak nila. Malaking bagay. Number 6, alalahanin natin yung mga special na okasyon tulad ng kaarawan at anibersaryo nila. Yun yung isa sa mga importanteng bagay na dapat nandun tayo, yung mga anak, na sineselebrate nila yung napakahalagang bagay sa buhay nila. At kasama kayo, mga anak. Panghuli, yung 7, yung pasasalamat. Yung pasasalamat sa kanila sa hirap na ginawa nila para sa atin. Hindi ba? Yung pagbuntis nga lang tayo ng 9 na buwan eh. Di ba? Napakahirap doon para sa isang ina. Di ba? Yung sa paglilihi pa lang, di ba? Pagpapacheck up buwan-buwan, di ba? So yung pasasalamat sa ating magulang hindi matutumbasan ng anumang halaga. No? Para sa akin, matutumbasan yun ng panahon na ibibigay mo sa kanila. Napakahalaga nun para sa isang magulang. Ano po? Anyway, punta na po tayo sa shoutouts, mga kaibigan. Ano po? Pero parang masarap sumayaw muna Bitin. Okay, shoutout po tayo. Shoutout po tayo kay Elena B. Barcela ng Servicio Filipino Incorporated. Shout out kay Renato Constantino ng Crusher Site, Lamao Limay, Bataan. Shout out kay Ruth de la Cruz ng Lamao Limay, Bataan. Belated happy birthday, pare. Shout out kay Makuro Delentar ng Pilar. Shout out sa Batulat family. Shout out sa aking mga kuya at ate sa Prex family na sina Ate Lon, Ate Lisa, Ate Shoni, Kuya Tong ng Barangay Batangas 2. Ganun din, shout out kay Ate Emmy. Shout out kay Ate Mila. Shout out kay Kuya Teddy ng Alion. Ganun din kay Ate Josie, asawa ni Kuya Nards. Okay, siguro naman wala akong nakalimutan, ano? Kung may nakalimutan man ako, bawi na lang ako sa susunod. Kung meron kayong comment or kung may nais kayong talakayin na pag-usapan,
Huwag po kayo mahihiyang magsulat sa ating comment section at babasahin po natin. Ano po ang tingin niyo sa usapan natin ngayon tungkol sa responsibilidad ng mga anak sa magulang? Comment po kayo sa ating comment section at kung nais niyo pong magpa-shoutout, gano'n din po, sulat po kayo sa ating comment section at babasahin po natin sa mga susunod nating mga video. So with that mga kaibigan, sa aking mga followers, lagi kayong mag-iingat. God bless ha. Lagi kayong mag-iingat at patuloy lang kayong nakasuporta dito. Salamat. So with that, huwag niyo pong kakalimutan na follow, like, share, and follow for more.